Yung huling-huling parte, intayin nyo. Yun ang pinakamatigas sa lahat. Wala makatututol doon kahit sino eh. Tuloy natin. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Kita nyo, yun ang pinakamatigas na lahat sa lahat. Walang makaliligtas sa aking kamay. Meron ba? Wala eh. Doktor, presidente, maestrado, senador, vice-presidente, hukom, huwes, justice, pagka gusto ng Diyos papangyarihin sa'yo yung kanyang kapangyarihan, matanda, bata, mayaman, mahirap, nag-aral, hindi, marumi, malinis, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, ako'y bumubuhay, ako'y pumapatay. Walang makaliligtas sa aking kamay. Do we all acknowledge? Sumasang-ayon ba ho tayong lahat na meron ng gano'n na kapangyarihan? Sang-ayon po kayong lahat. Oo, siguro pag hindi tayo sumang-ayon, tayo na pinakabobong tao sa mundo sa lahat. Eh talaga naman lahat tayo, walang makakatutol dun. Nagkakasakit tayo talaga. Gumagaling din naman tayo pag gusto tayong pagalingin. Kahit marami kang pera, pagka gusto ka na ng Diyos kunin, wala kang magawa eh. Kahit sa'yo lahat ng pera sa mundo. O, kahit makakabili ka ng maraming bato, patay ka rin. Kasi sabi ng Diyos, ako'y bumubuhay. Ako'y pumapatay. Ako'y sumusugat. At ako'y nagpapagaling, walang makaliligtas sa aking kamay. And if we all bow, and if we all acknowledge the truth of what this Bible verse is telling us, let us proceed to our study. Magpatuloy tayo. Hindi na naman natin kayang tutulang medyos eh. Desuko na tayo. Talagang medyos nga. Tanong, sino siya? Doon na natin pupuntahan. Sino siya? Who is he? Sino siya? Si El Shaddai yan. Yan si Yahweh. Sabi naman ng isang bagong labas doon, hindi ka Yahweh, pangalan niyan, Yuhu. Yuhu raw. May nabasa akong bagong pamphlet, di ko lang nadala. Ang pangalan daw ng Diyos, Yuhu. Yuhu. Biro mo, yun daw ang Diyos, Yuhu. Nakasalubong na kayo na. O kaya, minsan pupunta sa inyong bahay. Ito po ay nagbabalita ng kahariang walang hanggan ng Panginoong Jehova. Ayun. Jehova naman sila. Yung mga nagtitinda ng libro sa daan, yun. Ang Diyos daw ay si Jehova. Meron naman nagsasabi, kagaya ni Wildy Almeida, ang Diyos daw ay ang pangalan ni Jesus. Ayun. Hindi ba? Napanood nyo na siya? Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoo naman yun. Sabi niya, ang pangalan ay kanang Ama, Jesus. Ang pangalan ng Anak, Jesus. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus. Iyon ang Diyos niya, si Jesus. Pero naman, ang Diyos na kinikilala, si Shinto. Meron naman, naniniwala kay Buddha. Meron naman, ang Diyos nila, magkakaiba, ang dami. Huwag mo ituturo. Napuputol lang kamay mo. Nung bata pa kami, huwag mo ituturo. Sabi ko, takot na takot tuloy dun sa yung nasa dingding. Tuturo. Maputol lang kami mo. Sabi ko, sa loob-loob ko, ang lupit naman nun, turo mo lang, puputol lang kami mo. Ganun ba, Diyos? Para bang Diyos may tabak ni Damocles na magkamali ka lang, putol lang kami mo. Ganun. Marami tayong konsepto sa Diyos. Ang daing tinabi sa atin mga tao na mga Diyos. Maraming itinuro sa atin tungkol sa salitang Diyos. Siguro, panahon na mga kapatid, bago man lang magwakas ang mundo, magwawakas na ang mundo, hanggang ngayon, hindi kilala nung marami yung Diyos. Para mga ang Diyos ay isang bagay na katatakutan. Isang bagay na hindi marunong umunawa.
hindi makapagpapaumanhin. Para bang ang Diyos ay isang makapangyari, ang hawak-hawak ay tabak ni Damocles na pag nagkamali kay putulang ulo mo. Para bang gano'n na marami tayong konsepto tungkol sa Diyos. Ha? Marami tayong napaniwala ang mga bagay-bagay ukol sa Diyos. Nakahanda ho ba kayo mag-aksaya ng panahon? Mapag-aralan lang natin itong Diyos na. Sa bagay, masama man sabihin yung mag-aksaya ng panahon eh. Hindi naman dapat maaksaya ang panahon natin pag ang pag-uusap natin eh. Pampanginoon Diyos, di ba no? Bago man lang magwakas ang mundo, bago man lang magwakas ang ating buhay, hindi ba is it not worthwhile na pag-aralan natin yung talagang nauukol sa lumikha sa atin? Maraming mga tao, may panahon sa sugal, may panahon sa TV, kumisa inaabot ng 2:00 sa panonood nung yung iba nag-aaksaya ng oras doon sa walang kakwenta-kwenta mga bagay na yun eh. Dito, sa pag-aaral ng salita ng Diyos siguro, sa pagtuklas ng ating pinanggalingan, where we started. Where did we come from? Bakit tayo nasa mundo? Bakit tayo buhay? At bakit tayo nag-i-enjoy? Bakit tayo may asawa, mabait na asawa, mabuting mga anak, at mabuting sambahayan? At bakit tayo naging tao at nabubuhay sa mundong ito? Marami po sa ating nakalimutan na ang sapat na oras hindi niya naibigay para isipin yung lahat ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang pagkatao. Alam na natin ho na ang Diyos ang lumikha sa atin. Ang Diyos ang lumalang sa atin. Pero, sino siya? Pag-aksayahan nyo lang po huwag na pag-aksayahan. Gugulan lang po natin ng oras. At naniniwala ako, walang sino man sa inyo, pagkatapos niyang makilala ang Diyos, ay gagawa pa ng masama. Palagi ko wala nang asawang magbabarilan. Maaari mag-away pa rin, kurutan na lang, pero barilan. Pag nakakakilala ka ng Diyos, magkapitbahay, magbabarilan. Siguro pag nakakilala ka ng Diyos, di ka makikipagbarilan sa kapitbahay mo. Lalo na ang isang anak na nakakilala ng Diyos, siguro hindi niya dadaragan yung kanyang magulang o sisigawan. Hindi niya siguro gagawin yun. Kung nakilala niya na mayroon nga Diyos at kung sino yung Diyos. Umpisahan po natin ang pag-aaral tungkol sa temang ito. Medyos na. Hindi na natin matatanggihan. We cannot escape the fact, the truth of the existence of one supreme being. A being to whom we will be all accountable for. With. Ayan. Aalamin natin ngayon. Meron nun. Di ba? Tutulan. Sino siya? Siya ba si Yahweh? Siya ba si Jehovah? Siya ba si Baha'u'llah? Siya ba si Krishna? Alamin ho natin ngayon, mga kababayan, sino nga siya? Di tanungin natin siya sa Biblia, Diyos, sino ka? Ang tanong na ito, itinanong din ng isang concerned person some 3,600 years ago. Pakinggan niyo ang sabi sa 3 ng Exodo, ganito ang ating mababasa. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. Ayon. Pagdating ko ika sa Israel, tatanungin ako. Sabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pag tinanong nila ako, sino siya? Ano sasabihin ko? Sumagot ang Diyos kay Moises. Sasabihin mo sa kanila, sinugo ako niyaong ako nga. Sabi niya, I am that I am. Ako, yaong ako nga. Sino siya? Siya yaong ako nga.
Yun ang kanyang